Morning, boss! I'm sure makaka-relate kayo sa ating episode ngayon. Dahil tayong mga Pinoy, kadalasan sa atin, is merong mga cute na nose. And of course, majority sa atin gusto nating i-improve ang appearance nito. At syempre, nandito tayo ngayon sa Dermaesthetic para solusyonan yan. Meron tayong patient na although hindi naman mababa ang nose niya, pero gusto niyang i-improve yung bridge, no? So, ang gagawin natin ngayon is nose augmentation na hindi siya surgical. Bago kayo magpagawa nito, kailangan pumunta muna kayo sa clinic para ma-assess natin ang condition. Para malaman natin kung ano talaga yung kailangan natin. Kasi of course, kahit na sometimes gusto natin siya maging masyadong mataas, pero sometimes hindi talaga bagay sa shape ng face. So, napaka-important ma-assess ng doctor yung kailangan natin. Sa ngayon, i-injectan natin siya ng dermal fillers sa ilong, pero ang ating ita-target lang is yung nasal bridge niya. Usually, procedure na to is around mga 30 minutes to 1.5 hours ang kinakailangan natin. Hindi siya masakit dahil ang product natin incorporated na ang anesthesia. So kahit na topical anesthesia lang ang nilagay natin, hindi natin inaasahan na masasaktan ng pasyente. Medyo mag-bleed, pero temporary lang naman yun. Sometimes, magkakaroon ng mga hematoma, which will last around mga 5 days to 10 days, pero maaalis din yun. Kadalasan, bago gawin ang procedure nito, nire-recommend namin na huwag uminom ng mga vitamin E or anything na medyo magkukos na magiging malagnaw yung dugo natin para mabawasan yung tendency to bleed. So, sino-sino ang qualified sa procedure na to? Of course, yung mga taong medyo hindi sila kontento pa sa nose nila kasi sometimes naman, merong mga tao na hindi naman ganun kababang ilong pero gusto nila na iangat pa ng konti yung nasal bridge nila. Ang nasal augmentation is recommended for everyone except of pregnant ka or meron ka mga infection sa face natin, especially sa may nasal area. Pag may mga pimple ang mga patient, hinuhold namin until matreat na yung pimple. And why is it safe? Ang ginagamit natin dito is hyaluronic acid. Same ang component dito sa component ng katawan natin na na-absorb lang natin. Say for example, mga 6 to 24 months, natutunaw din to. So, safe siya kasi hindi siya nagkukos ng mga infections. Of course, kailangan medyo meticuloso ang paggagawa nito dahil nag-perform tayo ng ilong. Hindi tayo po pwedeng basta-basta lang mag-i-inject. Kailangan talaga para tayo nag-mold ng ilong na hindi minamadali. Iwasan natin na mabagla, iwasan din natin na i-flatten yung nose natin. Medyo tumaas na ang kanyang nose. And of course, hindi naman natin pwedeng masyadong pataasin dahil hindi na magiging proportion sa face niya. Huwag na tayong mamroblema dahil sa ating mga pangong ilong or medyo mabababang ilong dahil meron na tayong solusyon dyan. Hindi na kailangan ng mga surgical nose lift dahil meron na tayong non-surgical dermal fillers. At ito po si Dr. Eclipse, ang inyong doctor from Dermaesthetic.